vlog ngayon dito sa daan ng Hail papunta ng Aljub Road. Kaya hindi kayo guys, inyo ako samahan uli sa ating vlog na si Kuya Agusting Adventure. Itong tulay na yan yung papuntang Hail. Pag-akit mo dyan sa kumanan ka rito, yan, kakanan ka dyan, yan, papuntang Hail, lalo lang. Tayo, diretso pa. Ang daan ng papuntang Aljub tayo. Napakaliwalas ng daan nito guys. Nabubuhay din pala guys dito yung yung talahib. Ayun talahiban yan. Yan yung kulay green na talahiban yan. Yan kasi dumadaan yung tubig na galing doon sa mga kabahayan. Galing doon sa kabahayan. Doon kabahayan doon sa city. Diyan dumadalo yung mga tubig nila, yung wastewater. Kaya nabubuhay yung mga talahib dyan. Talahiban. Kita nyo dyan yung na yan. Guys, yung parking na dyan. Parking na mga truck. Yan ang kagandahan dito sa daan dito sa na to. Sa Burayda to papunta ng Aljub. May parkingan yung mga truck. Kaya pag napagod yung mga driver, na-parking na dyan. Eh dito, ginawan talaga nila ng parkingan para sa mga truck at na mga maliliit na mga sakyan. Light vehicle, tawagin. Yan guys, yung maintenance ng LRT, ng release. Maintenance yan, ng release. Yung crane na yan, ang tawag dyan yata, ewan ko kung ang tawag dyan sa crane na yan. Yan yung mga pambuhat nila dyan sa release na yan. Yan yung mga sapatos sa release, patungan ng release. Yan ang gawa nito. Mas gusto ko kasi yung ganitong long distance na mga biyahe kaysa doon sa malapitan lang, mga lokal. Kasi itong long distance talagang hataw ka talaga sa takbuhan. Tapos hindi mo maramdaman
magkakatapusan na pala. Parang ang bilis lang ng ng araw pag yung puro malalayo ang biyahe mo. Pagka nakasampung biyahe ka lang dito sa CBP sa loob ng isang buwan, basta nakasampu ka lang, sigurado, kakatapusan na yun. Sweldo na yun. Ganda ng mga bus dito guys. Mercedes yan. Mercedes na bus. Sa Pilipinas, bira yung Mercedes kasi Mercedes na bus dahil mahal lang maintenance yan. Kaya yung mga nandun, mga Yutong, Golden Dragon, Hino, tapos yung ano ba yung isa? Universe, yung gawang Korea, yung Hyundai. Mga body. Tapos Hino, Nissan, yung Nissan na yun, Nissan Nagana, Nissan hindi, Daewoo, yan yung mga bus sa Pilipinas, Isuzu. Pero dito, lahat ng klase ng bus nandito. Yan ang speed guys ng truck 80, bus 100, tapos small light vehicle 120. Yan guys, sa dinanan natin ngayon, yung TGA kung tawagin, Transport Government, ano ba yung Ministry pala. Yung na yun. Sinesearch nila yung plate number kung active ba na kumuha tayo ng permit, government permit. Kumbaga sa Pilipinas, yung LTFRB, dahil yung plate number natin ay yellow plate. Kasi lahat ng mga transportation dito, ng mga tracking, pinalitan nila yung mga plate number. Dati kasi yan, green, blue and white and blue, yun na rin yun, nagbaliktad lang. Wala ganyan, dati walang ganyan kasi pag white and blue dati yung plate number, kahit yung saan ang biyahe mo, kahit saan basta sa loob ng kenda, walang problema. Ngayon ginawa na nila ng parang public utility sa Pilipinas. Pag yellow plate, kailangan may linya. Dito naman, permit. Bago ka mag-travel, halimbawa, ang 3 days, 4 days, ganyan, sa isang apply mo ng permit. Kailangan, bago ma-expire yung date na yun, halimbawa, katulad nung kinuhaan ako ng 22, tapos hanggang 24, kailangan, bago mag-alas 12 ng 24, na magpalit yung 24 sa 25, nandun na ako sa Riyadh. Kasi once na meron ako nadaanan na ganyan, na yung mga nagsisearch sa mga checkpoint, sinesearch nila yung plate number mo kung active pa yung kinuha mong permit. Pag inabot ng expire, mahal lang multa nung guys, 3,000 riyal. Kasi nahuli na ako niyan dati, 3,000 riyal. Kaya bago ma-expire yung yung travel permit ng truck, kailangan nandoon ka na nakarating ka na sa planta. Kung ayaw mo man, pwede rin, basta lumapit ka lang doon sa planta na walang madaanan na ganyan na checkpoint na merong nagsisearch ng ganyan na transport authority, transport government authority, TGA, kung tawagin niya TGA,
Authority of Ministry. So dito guys sa ating dadaanan nito, kung makita nyo yung street light sa gitna na yan, ang mga poste na matataas na yan. Kapag gabi rito guys, napakaliwanag. Napakaliwanag dito hanggang doon sa may gasolinahan na yun na pula, yung gasolinahan sa kanan. Tapos pinakadulo niyan, altres na gasolinahan sa kanan. Meron din sa kaliwa yung Sasco. Bago umakyat doon sa bundok, yan, ang ano nito, street light na to, bago umakyat doon sa bundok. Kasi pag umakyat na tayo doon sa bundok, street, ano na yun, red sun na yun. Wala nang kabahayan doon. Bundok na yun. Mga nasa more and less 200 kilometer yun guys. Yung bundok na yun na ating tatawirin mamaya. Kaya makakarating tayo doon sa tawag dito, doon sa may parkingan ng bago papasok doon sa bayan ng ating unang pagdeliveran. Kailangan nandun tayo kahit mga bandang 1 o 2, ganyan naman ng tanghali, para sa ganun makakapagpahinga muna tayo. Dahil ang truck ban doon 6 to 9, 12 to 3, alas 12 hanggang alas 3. Nag-hold yung pulis doon sa papasok na yun. Kaya mas maigi sa labas tayo paparking. Para pagdating natin doon, tapos na yung truck ban, tuloy-tuloy na tayo. Wala na tayo maberya doon sa daan. Kasi may picture yung makulis yung dyan, yung pulis doon. Pero malayo pa naman yun. Nasa more or less 200 to 250 kilometer pa yun. Sabi mo na, 300 kilometer, kamo na lang. Pag masanay ka sa transport dito sa Kingdom, parang ano na lang din, parang normal na lang yung layo ng iyong binibiyahe. Ikaw lang mag-isa, feeling mo na lang na itong sasakyan mo, asawa mo, anak mo, bahay mo, parang gano'n na sarili mo na, nasa iyo na. Kasi dito ka natutulog. Pag tulog mo sa gabi, dito sa loob. Pag gising mo, manibela. Bababa ka lang, uhihi. Magsipilyo, magluto, mag-CR, gano'n. Babalik ka na naman dito. Sa truck na to. Tapos pag nararamdaman mo na meron siyang meron ka nararamdaman na sira niya, ayun, papagawa ko lang sa workshop, gano'n. Ganun lang ang ano nito guys. Transport ka rito sa, pag driver ka ng transport dito sa Kingdom, kailangan lakasan mo yung loob mo. Huwag mong panghinaan ang loob mo. Kailangan marunong ka rito magsalita ng Arabic. Pag dito guys sa dito sa Kingdom, ang pag-aralan mo rito Arabic, hindi English, kasi mangilan-ilan lang yung sa 10 Arabo, meron diyang magaling mag-English lang, mga siguro hanggang 2-3, pero karamihan dyan Arabic. Pero kung minsan pa, meron ka pang Arabo na ma-encounter dyan na hindi marunong mag-Arabic. Saudi na to. Parang Pilipinas din, meron ding tao na Pilipino na hindi marunong mag-Tagalog. Ayun guys, nasa 325 kilometer pa pala. Kaya ating lalagbayin. Bago doon sa papasok doon sa bayan ng ating unang pagdidiskargahan. Nasa 332 km. Dito guys,
dito sa daan na to, sa lugar na to, dito dati yung kinatatakutan nila na yung pulis na manyakis. May pulis dito na ano dati na bado na manyakis. Pag nakita niya na malinis yung mukha mo na wala kang palpas, paparahin ka nun. Pag pinara ka nun, daming alibay yun. Tapos satanungin ka kung parang nagkapag-massage. Daming alibay yun eh. Dito yun. Pero sa awa ng Diyos, sa tagal ko na rito sa Almoray, hindi ko na-encounter yun. Paano ko ma-encounter yun? Pag nakita pala yung pagmumukha ko, ang haba ng palpas ko. Kaya, madi-discourage siya. Masisira yung amor niya. Kita niyo ba yun? Oo. Ano naman ang itsura ng ni Kuya Agustin na yan, haba na ng mga balbas. Talagang sinadya ko guys na hindi talaga mag-aahit. Hindi mo na mag-aahit na naman. Hanggat na nandito ako sa biyahe na to sa CPP. Kasi ang biyahe natin puro malayuan. Pag makita nila kasi na ganito yung mukha ko. Pag nakita ng Arabo yan, haba na paalisin ka agad sa checkpoint. Wala nang maraming Jiba, ganun. Pero kung malinis ang mukha mo, lalo na pag ay sigurado alibay ang gagawin sa'yo. Maabala ka pa sa biyahe mo. Kaya pag meron kang mag-encounter na ganun, itawag mo kaagad sa opisina. Para sa ganun nila yung pagsalitaan nila yung pulis na magano sa iyo. Yung pang abalahin ka sa biyahe mo kasi may running time nga. Dito sa lugar na ito yan, pumapasok yan dyan sa gasolinahan yun, dyan sa gasolinahan. Nag-iikot-ikot yan. Tingnan niyo yung mga driver kung Pilipino. Yung pulis na yun na manyakis. Tanda ko yung pulis na yun may hiwa yun sa mukha May pilak dito sa mukha niya. Yun. Papasok yan dyan sa parkinan. Diyan ka pa parking o kaya dito sa kabila. Pupunta yan dyan. Maluwan ng kaparkinan na yan. Kanabi yan, dito yun. Ito, parkinan dyan. Dati, nung bago pa lang ko rito sa Almaray, natutulog ako rito kahit saan dyan. O kaya doon sa ilalo ng tulay. Nung pinagsabihan ako ng mga tropa na gano'n, meron nga yung pulis na yun na manyakis, na huwag daw matulog kung saan dyan. Ayun, bahala ako noon. Pero yung pulis na sinasabi na nakita ko na yun kasi nakasabayan ko na yun Pag nakita kasi na Pilipino ka dati, tatapatan yung driver yung driver yan. Tingnan niya. Pero kung yun nga, yung malinis yung mukha mo, lalo na pag maputi ka, delikado. Pero kung makita yung mukha mo na ganito, balbasan,
Hindi kanya anin kasi nadudumihan sila pag ganito. Kamukha din nila. Tulad din nila na balbasan din na kaya nadudumihan din sila. Kasi ako, hindi ako natatakot na kahit saan ang biyahe ko, kahit ano sasabi ng iba na mayroong mga ganun na bagay na mga pulis na ganun, hindi ako natatakot. Kasi nagsasalita ako ng Arabic eh. Kinausap ako ng Arabic, sagutin ko rin ng Arabic eh. Ganun lang yun. Unahan mo na. Salita ng Arabic. Yan yun, gasolinahan na yun. Kakatabi yung mga gasolinahan dito, malalaki. Ayan pa sa kanan. Ayan guys, 314 kilometer at yung 647 kilometer yung papuntang Jordan. Yung border ng Jordan. Ito na, bakit na tayo guys ng bundok. Ito na yung bundok na sinasabi ko. Hanggang doon sa yan, yun nga, nakita natin doon, 314 kilometer. Nasa 200 kilometer yan yung bundok na to na ating tatawirin. Yan yung huling gasolinahan. Magkakaroon na ng isang gasolinahan doon sa 200 kilometer. Ito na, bakit na tayo guys ng bundok na to. Kita nyo yan, bundok na yan. Bakit na tayo yan. Ayan, puro red sun na yan. Dito talaga yung film mo na talaga rito na nag-share to na talaga. Kasi bundok na to na red sun. Walang kabayan yan guys. May parkingan dyan sa gitna, dyan sa unahan. Doon tayo muna mag-parking para mag-almusal muna tayo. Di pa tayo nag-almusal. Yung 200 kilometer na to guys na buntok ang dadaanan mo, malayo-layo to. Pero dito, mapaaraw man o mapagabi, matakbo ako dito sa lugar na to. Kasi nga, ang hinahabol mo nga, rally time. Kaya, mapaaraw man o gabi, natakbo ko rin.
Pag ganito kasi tag-init, maganda yung tumakbo ng, ng gabi. Dahil hindi mainit sa gulong. Katulad nitong ganito, maaga pa, hataw-hataw pa tayo. Pero pag tungtong na ng alas 12, ganyan, mainit na. Naglalaylo na naman yan. Ayun pangalan, maaga pa, 33.C na yung, yung init sa labas. Yan nakalagay guys, 1 kilometer parking. Yan ang parkingan. Diyan tayo muna magpaparking. Tayo ipainit muna natin yung ulam, tapos kain muna tayo. Bago tayo tutuloy tatagpo kasi malayo na yung parkingan uli dyan. Ang panangalian natin na launa na, ganyan. Doon, nasa huling parkingan. Para makarating tayo doon ng mga alas 2, ganun, alauna, tulog muna. Tayo natin matapos yung truck ban bago tayo papunta doon sa ating destination. Paunang pag-deliveran. Ito guys, yung parkingan. Itong una to, parkingan yan ng light vehicle. Pero ito sa kanan, yan ang parkingan ng mga truck. Dito tayo sa parkingan ng mga truck. Kasi may tendency kasi dyan na pag dumaan ang pulis dito at dyan ka nakaparking sa small vehicle na yan sa light, uuliin tayo, pipicturean tayo. Kaya dito tayo sa pan-tracking lang. Katulad nito, ayan ang mongolid na pumarking, kita mo, nakabalagbag. Ayan ang mongolid na pumarking. Dito tayo. Ayan, may guhid-guhid to guys. Itama mo dyan sa guhid. Yung parking mo. Para walang wala kang sakit. Ito guys, naka-parking na tayo. Dito sa parking area ng mga truck. Kaya magkano muna tayo, magluto-luto muna tayo. Pakulot tayo ng ulam. Tayo ulam. Ayan ang ating poging truck. Mahaba na naman yung hinila natin guys na trailer. Bago yan. Ikutan muna natin. Tignan natin yung kanyang kondisyon kung ayos ba. Ayos naman yung mga gulong guys. Pinapako kanina at hindi mainit. Yan, triple axle yan guys. Na single tire, oversize. Ayos naman. Ayos naman ang kondisyon niya. Ayan guys, dalawa yung nilagay kong padlock kagabi para panigurado yun. Isang malaki saka isang maliit para panigurado sa pagparking natin kagabi na hindi mabubuksan na basta-basta. Yung condition ng ating trailer, ayos naman. Gulong, airbag, ayun, may mudguard. Ayos siya guys, ayos. Kaya gagawin natin, mag-ano muna tayo, magluto para makapag-almasal. Napakaganda yan guys, ang Volvo na yan. Basta Volvo Bullet Train. Almaray lang talagang malakas guys. Yan naman, Pepsi. Yan, ang ganyan ang mga parking na huwag gayahin. Ganito yung mga parking na talagang sumusunod ka talaga sa patas. May guhit na nga. Ayaw mo pa sundin. Ayaw pa nila sundin yung ayaw pa nilang yung guhit na yan. Kaya nga may guhit kung paano pagpaparking ng mga truck. Pero kaligayahan nila yan Hayaan mo sila dyan guys. Basta tayo, ayan ang ating truck. Napakaganda guys. Napakaganda at napaka-pogi. Full lang talaga ang malakas. Basta Almaray, King of the Road.
Bagay na bagay guys yung tractor head sa trailer. Napakakinta. Para mang katabi natin ito. Tanker. Mercedes, Actros yan. Pero tayo talaga naman. King of the road talaga. Gulong niya guys, kita nyo ganda. Meron siyang weight cover. Saka itong rider yun. Ayan yung temperature niya guys. Ayan yung sensor ng hangin. Dalawa yan. Ito yung sa loob. Ito yung panglabas. Kahit dun sa unahan meron din. Ito rin guys, oh, may sensor din ng hangin to. Ayan sa unahan. Ayan, sensor ng hangin. Ayun, nakatago siya. Pag nagbawas yung hangin yan, malalaman doon sa loob. Kabila yan guys. Pero ang trailer lang wala. Yung trailer walang ganun. Ito yung trailer wala guys. Walang ganun, walang sensor. Ano lang siya. Pito lang. 10 stud, single tire, oversize. Mataas yung level nito pero maganda, bagay na bagay sa kanya guys. Bagay na bagay sa kanya. Yung level ng airbag niya mataas. Kasi yan kasi yung ano yung yan yung ano niya, yung standard niya. Ito yung babaan ng spare tire. Yan, nakatornilyo, dalawa. Kaya guys, yan, nakita nyo yan, lagi naka, ano yan, sa computer yan, naka-on palagi yung tail light nya. Ayos naman guys, ayos naman itong ano natin ngayon. Ang ating truck. Wala naman siyang naging aberya sa daan. Ayun, maganda yun ano. Ating refrigerator, automatic yun guys. Umandar yun. Yan yung ano na yan, yung makina ng refrigerator yan, ng trailer na yan, ng Canadian na yan. Pag umandar yan, nagbabawas na yung ano nun, labig sa loob, kaya umaandar yan. Ngayon, pag na-level niya na naman yung labig to sa loob, kung sa mamamatay yan yung makina. Ngayon, pag nabawasan na naman, uminit na naman doon sa loob, kung saan na naman umaandar yan. Ano, nami-maintain niya yung labig sa loob. Tayo guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aking upload na video. Maraming salamat guys. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. God bless you.